Magandang hapon, September 22, 2025. Narinig nyo ba yung aking video na in-upload kaninang umaga na sinasabi kong tinatawanan tayo ni President Marcos Jr. dahil walang nangyari sa mga rally kahapon. Balikan po natin sa dynasty po ng isang emperor ng China na kung saan po si Qin Shi Huang sa panahon 213 to 212 BCE or before Common Era or before Christ ay sinunog po ni Qin Shi Huang ang lahat ng mga libro ng mga scholar at pinagpapatay po niya ang mga scholar na nagsasabi against sa kaniyang paglilid ng empire. So, ang goal po ni Qin Shi Huang ay gawing mga mangmang ang kaniyang mga citizens or adherents para madali pong manipulate, di ba? Ang taong walang alam, ang taong ignorante, ang taong hindi nakapag-aral, wala po siyang pagkaintindi sa mga resulta ng pangangawat. Wala rin siyang empathy or wala rin siyang pakiramdam. Deadma lang siya kung ano man ang pangangawat at ang maririnig po natin sa kanila ay kahit sino na mga maging presidente o congressman ay kawatan. So, these are the common voices ng mga taong mangmang at walang alam. So, nakita nyo yung mga nakakatuwang kaganapan kahapon, like yung mga bata na underage, hindi pa mga 18 years old, ay binabato kunyari ang mga pulis. I salute to the police in a sense na walang masyadong nangyaring rambulan. And if and when, nung napika na rin ang mga pulis, alam mo yung mga bayarang mga ganyan, wala talaga yan, hindi yan mag-e-end sa anumang goal na nangyari ng People Power 1 and 2. Kasi yung mga bayad, kung ikaw babayaran ka lang, ay halimbawa 2,000, 5,000, hindi mo isusulong ang buhay mo para sa isang walang prinsipyong bagay. And di ba nakita natin ang consequence na hindi raw pwedeng kaso dahil kailangan ng DSWD kasi mga under 18 years of age. So, sino ang nakaka-evaluate lang na nako, orchestrated yan, scripted yan nila para hindi nga ma-prosecute ang mga taong ito. Pangalawa, yung mga artistang nagsibabaan, naniniwala pa rin ba kayo dun? Sus Maria Josep. Ay nako, nakakaloka, di ba? But, yun yung sabi ko sa aking first upload, hindi na pinapatulan ng mga tao kasi, number one, si BP Sara would not ignite it kasi magiging self-serving yon. So, di ba? Ang pangalawa, na ating nakita yung mga pulis na nagbibigay larak-larakan ng tag 500 or 1,000 na mga pera sa mga supposedly mga attendees ng rally. I don't know what it is, pwedeng EI, pwedeng hindi EI, pero di ba ganun na ba katalamak na ipakita na talagang binayaran lang yung mga nandoon sa Luneta and the one who really ignited ay, di ba, wala nang pinaniniwalaan ng mga tao ngayon. So, pangatlo,
yung madre. Nakita mo yung uniform ng madre? 'Di ba? Nakita mo bagong-bago. So, anyone who would really decipher yung mga kaganapan na to, ay makikita mong mga payaso lang at sarswela. Kaya hindi pinapatulan talaga ni BP Sara ang mga ganitong pag-aaklas. Good if it is true. Si Attorney Vic Rodriguez nga, di ba, supposedly he should be in Diliwasang Bonifacio, but then we have seen him joining BP Sara in Japan, in the Japan tour. So, refocus po tayo. Hindi, pasalamat tayo, hindi nagmaterialize yung talagang kaganapan na gusto mangyari, kasi panalo lahat in all those things. In fairness, magaling talaga ang strategist ni President Marcos. Pag nagrumble talaga ng wagas, edi magmamartial law, panalo pa rin siya. Nung hindi na tuloy kahapon ng whatever na expectation mo, ikaw na pro Duterte or whatever lang, abay, nanalo pa rin si President Marcos kasi wala naman talagang nangyaring destabilization. Kaya tayo, magmasid lang sa mga payaso. The millions and millions, more than 32 millions of the Filipinos who are behind Sara Duterte's winning in 2022 will have to reckon by 2028. Huwag po tayong papasok sa patibong and let us just laugh over it. Tayo po ay humalakhak kay President Marcos ngayon at humahalakhak din siya at tayo ay humahalakhak din kasi hindi tayo naniniwala na sa mga patibong na nangyayari sa atin. We demand, if he will not resign, which he will not, I don't think he will resign. So, at least man lang ibalik si Saldico, hindi makaalis si Martin Romualdez, ibalik ang mga eroplano na yan, kuhanin, ipabalik ang dapat ibalik. Kasi, kayang-kaya niyang dalhin si FPRRD sa dahig, di ba? So, ipabalik niya si Saldico. At baka nga naman, totoong gusto na niyang magbago at may pagbabago, abay, ibalik po ang mga ninakaw na yaman na yan sa madaling panahon ng mga sapsap, ng mga dilis at ng mga piranha at ng mga barakuda, ibalik po ang pera na nanakaw na yan. Bakit from 200 billion naging 3 billion na ang ari-arian ni Martin Romualdez? Make it fast. Make it quick. Titingnan po natin ang mga kaganapan. And I will stand for this. Meron po talagang mga oligarchs at mga whatever na mga nagfa-fund kay Marcos na magstay siya. So, let us watch and ensure that we keep on praying for whatever will happen para po sa ating mga anak yan at sa mga susunod na henerasyon. Thank you for your comment.